Kong Benny, good evening. Magandang Good gabi evening, po, Kong. Hi, Jovi, Marisol, Hello po. Chiki, magandang gabi sa inyo lahat. Yeah, Kong Benny, bago katanungin ni Narinig Chiki. ba ako? Yes, malinaw po. Bago katanungin ni Chiki tungkol sa walkout mo ng isang araw. Yun ang naisip ko talaga kay Kong Benny eh. At tatanungin ko lang, kasi it ended kanina, no, na sinasabi na parang hindi pa masabi o kumbaga sa ospital, hindi masabi ng doktor na ano yung time of death. Death na. Kasi daw meron pang plenaryo. Pero matagal na kayo dyan eh. Magbabago pa ba sa plenaryo after what happened kanina? Ay, unang-una, hindi ako nagdadrama. Ha? Yeah. Oo. Natatawa ako. Ibig sabihin, kinakailan malungkot ako. Di ba? I mean, hindi ako nagdadrama. Totoo yung pag-walk out ko. Kasi hindi naman tama. The thing is, yung pinag-uusapan namin yung ine-explain ni Congressman Nisay. He's not actually answering the question kung yung sufficiency informed. Hindi niya pinapaliwanag ng maayos. Ang pinapaliwanag niya, yung mga complaint nila sa sufficiency in substance. Sabi, hindi naman yun ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin, kung yung ba ay sufficient sa forma. Form? Pangalawa, ngayon, nung ako nag-object, ako lang mag-isa, di ba? Yes. Yung isa nag-abstain. Pero nung pangalawa, siyam na kami. Sinamahan na ako ng 8. Sapagkat nakita namin na talagang hindi maayos ang walang tanong doon eh. Walang nagtatanong sa amin. Ang sabi lang sa amin ng chairman ng Committee on Justice, we just gave our manifestations. Yun po ang ginawa namin. Okay, gets po yan, Kong Benny. Pero yun na nga po, yung kanina, dahil kayo naman ay mas alam nyo yung pangyayari dyan sa bababang kapulungan. So yung tanong ko po kanina itukol dun sa, kanina sinabi na hindi pa daw masasabing patay na yung impeachment dahil may plenaryo pa. Pero sa tingin nyo po ba, dahil kayo naman eksperto dyan, bababago pa ba kahit dalhin sa plenaryo yan? Wala na, hindi na madadala sa plenaryo. Dismiss na sa committee. Tama. They have been dismissed in the committee. So wala nang plenaryo. Ang hinihintay na lang namin, yung impeachment laban kay Vice President Sara. I see. So malinaw yon para sa inyo, Kong, binasura na. Binasura na yan ng dead committee. Good as dead. Binasura ng committee. Good as dead yan. Yeah, okay. So ibig sabihin, Maaring the only thing that the plenary can do is we will submit to the plenary for a plenary vote. Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi na mananalo yan. Wala na. but It's good as dead. Okay. is this something that you have already expected, Kong? Well, in-expect ko na yan noon pa eh. I mean, in fact, nung I was interviewed, sabi ko hanggang Friday na lang yan. Ngayon nga, umabot pa nga ng Wednesday. Hanggang Friday na lang yan. That will not even prosper. Sapagkat nakikita ko, binabasa ko naman yung dalawang klaseng impeachment as I read the charges on the sufficiency in substance. Wala talaga Yogi, wala. Chiki, wala talaga kahit anong gawin mo, wala It's all hearsay. Of course, allegations yan, no? And sabi nila, hindi naman pag-uusapan yung mga talagang katotohanan yan, authenticated records niyan, kapag dumating na yung talagang sa plenaryo at dumating na yan sa Senado para pag-usapan at talakayin na yan. Pero hindi Sa committee pa lang, hindi lang dapat allegation ang pag-uusapan dyan. There should be authenticated records. There should be evidences. There should be factual evidence that should be shown to us. Oo. Kong Benny, si Chiki Verhel po ito. Kung Yes. ang problema po ay kakulangan sa ebidensya o maybe in this case walang ebidensya, sa tingin po ninyo, ano po ang tingin nyo sa idea na dapat hindi outright dismissal? Instead, magkaroon dapat ng masusing pag-iimbestiga? Alam mo, totoo lang, masusi na nga yung binigay namin. I think I even commended the chairman of the Committee on Justice for being so kind to the endorsers of the complaints, di ba? I mean, ako, gusto kong tapusin na ito dahil wala man talaga mangyayari. Sabi ko nga, it's an exercise in futility. That's why I walked out, you know.
is actually a waste of the people's money. Wala talaga mangyayari kahit na ano pang gawin diyan. Oo, I believe that all of the members of the Committee on Justice have been set na talagang patayin na itong impeachment laban sa ating Pangulo. Tama ba yung dinig ko sa sinabi niyo Kong Benny kanina earlier na ang inaantabayanan ninyo o binomonitor niyo ay yung magiging fate nung impeachment complaints laban naman kay VP Sara Duterte? Yun na yun talagang binabantayan namin kasi maraming mga ebidensya Joby. Sa totoo lang, no, nung kami nasa Quadcom o sa Tricom pa naman, marami ng mga ebidensya against the Vice President na hindi niya naman sinagot yan because she did not want to take an oath to us, di ba? Ininsulto pa niya ang Kongreso on that. That was an insult to the whole institution. Oo. Ngayon, meron pang ebidensya na lumabas ngayon tungkol doon sa isang bodyguard niya, si Madriaga. Na yun, pag-uusapan din niya. Napakarami talaga mga ebidensyang pag-uusapan. Pero, Kong, si Maricel po uli ito. Yun Yes, pong Maricel. mga grounds na ginamit noong unang impeachment laban kay VP Sara, it's almost the same, hindi po ba? Dito rin sa naging batayan sa impeachment na ito. Maliban yun nga pong nabanggit ninyo kay Madriaga. So, ano yung magiging pagkakaiba nitong pangalawang attempt na ipa-impeach si VP Sara kumpara dun sa nauna? Well, kanina, binanggit ko din yung yung sinabi ni Senior Associate Justice Mavic Leonen, no? If you heard what I said. Na sabi ko, itong sinabi ni Mavic Leonen would be more applicable to the impeachment that is being tried against the president. Oo. Na saan ba yung binanggit na yun? Na hinahanap ko dito nasa akin pa yung nabanggit ni Associate Justice Mavic Leonen, no? Na wag natin gagawing parang political exercise lang. Wag lang natin gagawin itong parang nag-a-accuse lamang tayo na walang kahinatnan. And to me, that was actually more applicable to the impeachment complaint that were filed by the endorsers laban sa ating Pangulo. Wala talaga I mean, you look at all of the, all of the charges on the sufficiency in substance. I mean, it's all speculative, it's all hearsay. Oo. Walang personal knowledge, walang tinatawag nating hard evidence to be able to speak of. Wala yung mga authenticated records. In fact, we were talking about the sufficiency in form. Sinabi ko na How do we know that the 32 people that filed the complaint against the president are all taxpayers? Okay. Wala naman silang binigyan na ebidensya tungkol dyan. Sir, pahabol lang tungkol pa rin dito kay VP Sara. Kasi alam naman po natin what happened before na pagdating dun sa Senate, wala agad nangyari dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari doon sa forthwith. But with the new Senate leadership now, na hindi natin alam kung magiging new ulit, ano po yung scenario na nakikita natin pagdating naman dito sa impeachment cases laban kay VP Sara? Kasi baka maipasa nyo nga sa taas kasi iba na yung nakaupo doon. I would like to include also the decision of the Supreme Court, no? Palagay ko, ang kasama doon yung tinatawag nating forthwith. Ibig sabihin, hindi na magkakaroon ng problema as far as delaying the impeachment is concerned. Sapagkat pinilawar na yung forthwith. Dapat talaga, forthwith na yan, no? Yeah. Now, hindi ko alam yung with the leadership of the Senate, for example, ang concern ng ibang mga congressman kasi namin, baka hindi na naman manalo ito sa Senado. Kapagkat look, it will take about 16 senators to vote for the impeachment. Samantalang mayroon pa itong mga 8, 7 o
o 8. 7 na lang dahil si Senator Bato hindi na makita kung nasaan eh. 7 na lang. Still, with that 7 Hindi pa talagang walang mangyayari sa impeachment. Pero sabi nila, mas importante na mailahad doon sa court, sa impeachment court, lahat ng ebidensya na ihahatag ninyo. Well, of course, Joby, alam mo naman na sinasabi palagi nila na this is more of a political exercise. So, Yes, I yes, mean, politics will play a role here eh. More than the real evidence. Yeah. Okay. Naku, magla-last question na tayo, Chiki, ha? Kasi 9:22, gumagabi oo. na. Kailangan magpahinga ni Congressman Abante. Maaga pa yan kanina doon. Parang nasa Congress pa nga Kaya nga ata eh. si Congress. Pero makikikamusta lang kami kung ano nangyari. Nasuspindi ulit yung isa sa mga kabataang nandiyan dyan sa Kongreso si Congressman Barsaga. Miao. Member din ako ng ng Committee on Ethics. Talagang pinag-usapan namin. Ako talaga ang gusto ko diyan expulsion na yun. Okay. Kasi you can suspend him. Hindi naman titigil magsalita yan eh. Magsasalita pa din yan eh. Alright. At meron pa nagsasabi na sana maging compassionate kami because he has a parabang neurotic attitude. Sabi ko, Condition, he yeah, does not spectrum, believe yeah. he does not believe that he has a mental a mental problem. Hindi siya naniniwala dun eh. Ano po kung Oo. masasabi nyo sa sinasabi ng iba na freedom of speech? We allow that. In fact, sinabi ko pa nga na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate his rights as a person. So, nasa kanya yun eh. Nasa kanya. He can still speak outside Congress, but not inside Congress. Yeah. Okay. Nice talking to you again, Congressman Abante. We'll see you Thank you, soon, ha? Joby. Thank you. Salamat Myself, po. Sama Chiki, ha? Thank you Thank very you, much. thank you po. Thank you. Thank you, Kong Benny.